Aming banal na mapagpalang Diyos Ama, maraming salamat po sa panibagong linggo na ibinigay ninyo upang kami po ay magtipon, mag-aral ng inyong salita at maka-fellowship ang isa't isa. Higit sa lahat ay walang sawa po namin kayong pinasasalamatan sa biyaya ng buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ninyo ng walang bayad. Kami po ay dapat na mapunta sa impyerno, pero dahil sa malaking awa at pag-ibig ng Diyos, kayo po'y pumarito, pinasan ang lahat ng aming kasalanan at binayaran minsan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng inyong dugo. Kaya't mayroon po kaming pag-asang makapasok sa langit. Sa amin pong buhay sa mundong ito, tulungan po ninyo kami na suklian ang biyaya ninyo at lumakad na kalugod-lugod sa inyong harapan. At dalangin din po namin ang aming parating na Cell Bible Seminar, gayon din ang Summer Retreat. Kumilos po kayo sa mga brothers and sisters ng Santa Rosa Church upang kami magkaisa na magkakasamang ipangaral ang Ebanghelyo para makapagligtas ng marami pang ligaw na kaluluwa. Sa oras pong ito, kayo po ang manguna sa amin. Ituro ninyo sa amin ang inyong salita. Sa simula hanggang sa matapos, sa inyo lang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So buksan po natin ang ating Biblia sa unang Thessalonica, chapter 5. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 6. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 6. Nakita nyo na po? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Kaya ngayong araw, nais ko pong ibahagi yung salita ng Diyos na may pamagat na Kristiyanong ang puso ay nananatiling gising. Okay? Kaya ngayong araw, gusto ko pong bigyan diin yung 3 punto. Una, bakit kailangan natin yung pagtulog o pahinga? Pangalawa, yung kahit na yung katawan natin ay pwedeng matulog, pero yung ating puso ay dapat palaging gising. At pangatlo, ngayon po ay panahon ng anihan. Nabubuhay na tayo sa panahon kung kailan malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan po natin gawin ang lahat ng ating makakaya para makibahagi sa gawain ng pag-aani. Okay? Kaya nga ang March po ay panahon ng anihan, di ba? Busy yung mga tao this time. Kaya sa panahon ng anihan, lahat po ay dapat gising. Okay? So anyway, pag-isipan po natin ito isa-isa. Kaya sinabi po dito sa unang Thessalonica chapter 5 verse 6, huwag tayong matulog gaya ng mga iba. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po tayo pinagbabawalan ng Bible na matulog o magpahinga. Okay? So ito ay tumutukoy, dapat gising tayo palagi sa ating Christian life. Okay? So bakit po ba kailangan yung tulog o pahinga? Bakit ba tayo binibigyan ng Diyos ng gabi para magpahinga? Ito ay para makakuha tayo ng lakas, para mas makagawa pa tayo lalo para sa Diyos. Tama po? Kaya minsan napapagod po tayo, di ba? So buong araw tayo ay nagtatrabaho, marami tayong iniisip at inaalala, pagod yung katawan natin, pagod din yung isip natin. Kaya para magkaroon tayo ng kalakasan, binibigyan tayo ng Diyos ng gabi para magpahinga. Bakit? Sa gayon, makakuha tayo ng lakas para mas magamit pa natin lalo sa Diyos. Tama po? Sa madaling salita, yung pahinga o pagtulog ay para din po sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pahinga, binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong kalakasan para mas makapaglingkod lalo sa Kanya. Okay? Si Elias, nung time na stressed siya, pagod siya, tinutugi siya ni Jezebel, nang matulog siya, nanauli yung lakas niya. Tama po? Ganon din si Haring David. Okay? Kaya nga sabi sa unang Korinto chapter 10 verse 31, lahat ng ating ginagawa ay gawin natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kahit yung pagtulog natin ay para sa Diyos din ito. So bilang mga naligtas na Kristiyano, alam po ninyo, kahit na marami tayong problema, mga kahirapan, pag nagpahinga tayo, kumusta? Mayroon pong kapayapaan, di ba? Sa isang taong naligtas na Kristiyano,
Kung nabubuhay tayo ng maayos para sa Diyos, pag nagpahinga tayo, may kapayapaan tayo. Okay? Tingnan po natin sa Awit 4 verse 1, 4 verse 8. Awit 4 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Nakita nyo na? Basahin po natin. Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Okay? Alam po ninyo ang background nito? Ito ay nung time na si David ay tinutugis ng anak niyang si Absalom. Nasa panganib ang buhay niya. Pero ano po ang sinabi niya? Payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Pagkatapos ng kaligtasan, kahit na marami tayong problema, mga bagay na inaalala, pag natulog tayo, mayroon tayong kapayapaan. Bakit? Kasi tinanggap na po natin yung tunay na kapayapaan ng ating kaluluwa. Tama po? Sa John chapter 14 verse 27, sinabi na Jesus, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tama po? Dati kaaway po tayo ng Diyos. Pero dahil sa dugo ni Jesucristo, iniligtas niya tayo. At tayo na dating kaaway ay nakabalik sa Diyos. Tama po? Hindi na tayo kaaway kundi anak ng Diyos. Tinanggap na natin yung tunay na kapayapaan. Kaya nga, mayroon po tayong kapayapaan. Halimbawa, kung matutulog ka na may kaaway ka. Halimbawa, pinagbantaan ka nung kaaway mo, kapitbahay mo. Bago ka matulog, sabi niya, may dala siyang itak. Matulog ka. Sige, may dala siyang itak. Makakatulog ka kaya ng payapa? Kung may kaaway ka? Makakatulog? Hindi. Tama po. Tayo dati kaaway ng Diyos. Walang kapayapaan para sa masama. Pero sinabi ni Jesus, pagkatapos niyang mamatay doon sa krus, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tama po? Tinanggap na natin yung tunay na kapayapaan. Kaya nga kahit na may mga problema sa mundo, may mga kahirapan tayo dito, pwede tayong matulog na may kapayapaan. Di ba? Kaya sinabi ni David habang tinutugis siya ni Absalom, sabi rito, payapa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Huwag po nating kalimutan na pagkatapos ng kaligtasan, ang Diyos ay kasama natin, di ba? May dalawa pong pangalan sa Jesus. Ano po yung una? Jesus, kaligtasan. Ano po yung pangalawa? Emmanuel. Ang Diyos ay palagi nating kasama. Nangako siya, di ba? Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya nga, hindi tayo dapat mag-alala. Yung mga anak natin, alam po ninyo yung mga anak ko, kailan po payapa ang tulog nila? Pagkasama yung magulang nila. Tama po? Yung mga maliliit na bata, pag hindi nila nakikita yung mama at papa, nakakatulog ba sila ng maayos? Nakakatulog ba? Kaunting kibot, ma, pa, nasaan ka? Tama po? Pero kahit na yung paligid ay magulo, nasa biyahe ka, may alon pa, tama po? Pero pagkasama nila yung nanay at tatay nila, nakakatulog sila ng payapa o hindi? Payapa silang nakakatulog. Okay? Sa kaso rin natin, ang Diyos ay palagi nating kasama. Pagkatapos ng kaligtasan, kasama natin siya. Kaya pwede tayong matulog na may kapayapaan. Pwede tayong makapagpahinga ng maayos. Di ba? Kaya nga, bakit mo ibinibigay ng Diyos yung tulog at pahinga? Para magkaroon tayo ng lakas na mas magamit pa ng Diyos. Okay? Kaya alam po ninyo kung kailan na gusto ba ninyong matulog ng mahimbing at the best talaga? Usually, kailan tayo nagkakaroon ng magandang tulog?
Alam niyo kung kailan? Kapag ginagamit natin yung time natin at lakas natin para sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ginagawa natin ang gawain niya, pag nagpahinga ka, mahimbing talaga. Tama po? Meron pong deep sleep at light sleep, di ba? Kailan tayo maraming deep sleep? Pag yung oras natin, yung lakas natin, ay ginagamit natin para sa kalooban niya. Kahit na kaunting tulog lang, mahimbing talaga. Alam po ninyo? Pero kung yung oras natin, yung lakas natin ay ginagamit natin para sa mga makamundong bagay, kahit na matulog ka ng marami, parang kulang pa. Okay? Tingnan po natin sa Biblia. Gawa chapter 12 verse 7. Gawa chapter 12 verse 7. Gawa chapter 12 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. Nakita nyo na? Okay, basahin po natin. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, bumangon kang madali, at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Ito pong binasa natin tungkol ito kay Pedro. Si Pedro, nabuhay siya na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Ipinapangaral ang Ebanghelyo. Dahil dito, nakulong siya. Tama po? Pero kung iisipin po natin, kumusta po yung kalagayan niya? Nasaan siya? Nasa kulungan, di ba? Ang kulungan noon ay iba sa kulungan natin ngayon. Yung kulungan noon ay lupa, mamasa-masa. Tama? Maraming daga, may ipis pa. Isipin po ninyo, kaya ba ninyong matulog sa ganoong sitwasyon? Kayo kaya, kung kayo nasa sitwasyon ni Pablo, basa yung lupa, nakahiga ka, at may mga daga, may mga ipis, makakatulog ka kaya ng payapa? Maliban dito, nakakadena pa siya. Tama po? 5-star hotel ba ang tinutulugan niya? Bartolina. Tama po? Pero dahil yung lakas niya ay ginamit niya para sa kalooban ng Diyos, kumusta yung tulog niya? Mahimbing o hindi? Mahimbing, di ba? Anong ebidensya na mahimbing ang tulog niya? Nakasulat na. Tinapik pa siya ng anghel, di ba? Siguro sabi ng anghel, Pedro, ayaw gumising. So anong ginawa ng anghel? Gising sabi. Tama po? Kasi masarap yung tulog niya. Tama? Sa kaparehong paraan, kung nabubuhay tayo na ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, na yung lakas natin ay ginagamit natin para sa Kanya, pag natulog tayo at nagpahinga, kahit na kaunti lang yan, mahimbing talaga. Alam po ninyo? Sa kabilang banda, kung ginagamit natin yung pagod natin, yung lakas natin para sa mga bagay na hindi naman tama, kahit na magpahinga ka, kulang pa. Okay? Kaya nga, ang punto, dapat po natin gamitin yung ating tulog para sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa summer retreat, magdadala po tayo ng mga newcomer, di ba? So, para makapakinig sila ng mabuti sa salita ng Diyos, dapat hayaan nyo silang matulog ng maayos. Tama po? Iwasan nyo ng puyatin pa. Kasi mas mahalaga yung salita ng Diyos. Kung makakapagpahinga sila ng maayos, may lakas sila na makinig sa salita ng Diyos. Pero kung yung mga brothers and sisters gabi na, nagkwekwentuhan pa, kinabukasan, pag nakinig sila ng Word of God, may lakas pa ba sila? Wala na. Tama po? Kaya nga ang punto, yung tulog natin at pahinga ay dapat nating gamitin para sa Diyos. Maliwanag po? Pero ano po ang problema? Maraming Kristiyano, yung tulog nila, yung pahinga nila, na dapat gamitin para sa Diyos, ay ginagamit nila sa maling paraan. Tama po? Gabi na, oras na para matulog, pero gising pa sila. Ano po ang ginagawa nila? Hawak nila yung gadget nila. Cellphone. Yung iba, TV. Yung iba, games. Tama po? So ano ang resulta? Kinabukasan, may lakas ba sila na gawin ang gawain ng Diyos? Wala na. Tama po?
Kaya nga, dahil nagpuyat sila sa mga bagay na walang kwenta, hindi sila makabangon ng maaga para magbasa ng Biblia. Hindi sila makapag-pray. Tama po? Hindi sila makapag-meditate ng salita ng Diyos. Kahit during sermon, antok sila. Tama po? Ano ang dahilan? Dahil hindi nila ginamit ng maayos yung tulog na ibinigay ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng time para matulog at magpahinga, para magkaroon ka ng lakas na mas magamit ka pa ng Diyos. Maliwanag po? Kaya nga bilang mga naligtas na Kristiyano, dapat alam po natin kung paano natin dapat gamitin yung tulog na ibinibigay ng Diyos. Maliwanag po? Naintindihan? Napakahalaga po nito. Okay? Pero hindi naman lahat ng pagpupuyat ay masama. May mga mabuting pagpupuyat din naman. Tulad ng ano? Nagpupuyat ka para mag-aral ng Biblia. Tama po? Nagpupuyat ka para makinig ng salita ng Diyos. Mag-prepare para sa summer retreat. Tama po? Ito ay mabuting pagpupuyat. May pagpupuyat na may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Tingnan po natin sa Biblia, Awit 119 verse 48. Awit 119 verse 48. Awit 119 verse 48. Awit 119 verse 48. Hindi ito 48. Saglit lang. (148). Kulang ng 1. 119 verse 148. 119 verse 148. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Gabi na, pero gising pa daw siya. Pero ano po ang ginagawa niya? Nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mabuting pagpupuyat ito. Tama po? Kaya nga, ang punto, gamitin natin ng wasto yung pagtulog na ibinibigay ng Diyos. Mayroon namang ilang brothers and sisters, hating gabi na, gising pa. Hindi naman dahil sa cellphone, hindi naman dahil sa TV, hindi naman dahil sa games. Ano ang kinapupuyatan nila? Kaiisip sa problema. Tama po? Kaiisip sa problema. Okay? Kaya nga may kanta, di ba? Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Okay? Anong iniisip? Wala akong pambayad sa registration. Madami akong invite. Tama po? So anyway, yung ilan, hindi nila ginagamit ng wasto yung tulog nila. Okay? Pero, kahit na marami tayong inaalala, kahit na marami tayong problema, pag oras ng tulog, dapat matulog ka. Maliwanag po? Kung maalala po ninyo yung Panginoong Jesucristo, kailan po siya natulog? Sa bangka, di ba? That time, malakas yung alon. Malakas yung hangin. Pero kahit na ang sama-sama ng paligid, natulog pa rin siya. Bakit? Ito lang ang time para makapagpahinga. Kasi sa lupa, busy siya. Ginagawa niya yung pangangaral ng Ebanghelyo. Yung kalooban ng Diyos. Nangangaral siya ng kaharian ng Diyos, di ba? Pero sa dagat, meron po ba siyang tuturuan? Mga isda? Wala. Ito lang yung time para magpahinga siya, di ba? Kaya kahit na malakas yung alon, grabe yung unos, natulog siya. Tama po? Sa parehong paraan, kahit na marami kang problema, kahit na marami kang inaalala, magpahinga ka. Okay? So, may tanong po ako. Kung
Kung magpupuyat ka dahil sa kaiisip mo ng problema, mawawala ba ang problema mo? Mawawala ba? Ano po ang mawawala? Ha? Kalusugan. Tama? Kalusugan. Okay? Sa halip na mawala ang problema mo, nadagdagan pa. Bakit? Nagkasakit ka. Okay? Tingnan po natin sa Biblia, Matthew chapter 6 verse 27. Matthew chapter 6 verse 27. So basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? So ano po ang ibig sabihin nito? Kahit na magpuyat ka, kaisip sa problema mo, hindi hahaba ang buhay mo. Iiksi pa. Tama? Kaya nga, umasa ka sa Diyos. Okay? So, ang punto, una, bakit kailangan po natin ng tulog at pahinga? Para magkaroon tayo ng lakas na makapaglingkod palalo sa Diyos. Yung tulog ay dapat nating gamitin ng maayos para mas makapaglingkod pa sa Diyos. Maliwanag po? Kaya nga hindi po sinasabi ng Bible na huwag kang matulog. Okay? Mahalaga ang tulog sa kabilang banda. So, pangalawang punto na gusto kong ibahagi ngayon, so yung katawan natin, kailangan pong matulog. Pero ano po yung dapat palaging gising? Yung puso natin. Okay? Ang katawan natin, kailangan magpahinga. Pero yung puso natin, dapat palaging gising. So, tingnan po natin sa awit ng mga awit, 5 verse 2. Awit ng mga awit, 5 verse 2. Awit ng mga awit, 5 verse 2. Kahit yung first part lang na sinabi ng babae. So, awit ng mga awit, 5 verse 2. Basahin po natin, 3 to 1. Ako'y nakatulog, ngunit ang aking puso ay gising. Makinig, ang aking sinta ay tumutuktok. Katawan natin dapat magpahinga. Pero ang puso natin ay dapat palaging gising. Okay? So, pag-isipan po natin, bakit po sinasabi ng Biblia na yung puso natin dapat palaging gising? Nandito na ang sagot, di ba? Sabi rito, makinig, ang aking sinta ay tumutuktok. So, bakit yung puso natin dapat palaging gising? Ibig sabihin ng gising nagbabantay? Para matanggap natin yung salita ng Diyos na gusto niyang ibigay. Tama po? Sabi rito, makinig. Ang aking sinta ay tumutuktok. Yung Diyos gustong ibigay yung salita ng Diyos na makapagpapabago sa iyong buhay. Pero kung tutulog-tulog ka, ang salita na ito, lilipas. Tama po? Maliwanag? So, dapat gising tayo. So, para maintindihan ninyo, nung ako po ay nasa probinsya, nung nakaraang pandemya, namimigay po ng ayuda, yung barangay. Di ba? Tama? Hindi ko alam dito. Pero sa probinsya, matalino yung barangay. Alam nyo kung anong oras sila nag-decide na ibigay yung ayuda? After lunch. Sa probinsya, may tinatawag na siesta. Alam niyo yung siesta? Pagkatapos kumain, magpapahinga yung mga tao. Sanay sila na matulog sila after lunch. Siesta. Kaunting pahinga. Tama? Pero matalino yung barangay. Sabi nila, pagdaan namin, dapat ready kayo. Pag wala kayo, lalampasan namin kayo. Bahala kayo. So, sanay sila na matulog that time, di ba? Pero may tanong po ako, may natulog kaya anong oras na yon na ibibigay yung ayuda? Meron kaya o wala? Ha? Sa halip na matulog, alam niyo ang ginawa ng mga tao?
Palagi silang nakabantay. Pag may dumaan na motor, kahit motor o sasakyan, multicab, yan na ba? Ayuda na, ayuda na. Bakit? Kasi ayaw nilang mapalampas yung ayuda na gustong ibigay ng barangay. Tama po? Kung tutulog-tulog sila, ayuda, lalampas, di ba? Alam po ninyo si Jesus, ang Diyos, meron pong gustong ibigay sa iyo. Ano ang gusto niyang ibigay? Ayuda? Salita ng Diyos. Tama? Yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kahit na isang salita, pwedeng baguhin ang buhay ng tao. Tama po? Dahil sa isang salita, nung nag-invite sa iyo, naligtas ka. Tama po? Yung patutunguhan mo na bago, mula sa impyerno, napunta ka sa langit. Tama? Kahit pagkatapos ng kaligtasan, yung isang salita, pwedeng magbago sa buong buhay mo. Tama po? Isang bagay ang sigurado. During sermon, ang Diyos may isang word na inihanda para lamang sa iyo. Tama po? Maaring inilagay niya yan sa bandang unahan ng sermon. Maaring nasa gitna o maaring nasa katapusan. Tama po? Pero kung tutulog-tulog ka during sermon, tama po? Yung salita na dapat nagbago na sa buhay mo, napalampas mo. Tama po? Kaya nga, walang nangyayari. Hindi ka nagagamit ng Diyos. Maliwanag po? Kaya nga, wag po natin itong kalimutan. Okay? Gusto po ng Diyos na baguhin yung ating buhay. Gusto ng Diyos na magamit niya tayo. Kaya nga, tumutuktok siya. Para matanggap natin ang salita niya, dapat makinig tayong mabuti. Yung puso natin ay palaging gising, nakabantay. Maliwanag po? Naintindihan? Alam po ninyo ang nag-iisang dahilan kung bakit weak yung ating faith? Weak tayo sa ating Christian life? Minsan, may mga brothers and sisters sa counseling sinasabi nila, Pastor, ang faith ko, weak sobra. So, tinatanong ko sila, ano ang dahilan sa tingin mo, bakit weak ang faith mo? Alam niyo usually ang reason ng mga brothers and sisters? Dahil po kasi kay leader, dahil kasi kay brother, dahil kasi kay minister, dahil kasi sa sitwasyon, pinagbabawalan kasi ako ni mama at papa, dahil sa financial problem, ang dami nilang reason. Tama? Pero alam niyo ang nag-iisang dahilan kung bakit weak tayo sa ating Christian life? Dahil hindi mo tinatanggap ng maayos yung salita ng Diyos na gusto niyang ibigay. Tama po? Ano po ba nagbibigay ng lakas sa atin, sa ating Christian life? Salita ng Diyos, di ba? Hebrew chapter 1 verse 3, Kanyang inaalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Nasaan po ang kapangyarihan? Nasa salita ng Diyos. Matthew 4:4, di ba? Pagkatapos ng kaligtasan, hindi na lamang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya importante yung pagkain, di ba? Meron po ba sa inyo na kapag sobrang busy ay hindi kumakain? Pastor, may deadline kami sa school project. Busy kami sa work schedule. Kaya for 3 days, hindi ako kakain. Meron pong ganyan sa inyo? Meron ba? Meron ba? Pakitaas ang kamay. Meron ba? O kahit gaano kayo ka-busy, humahanap kayo ng time para kumain kahit 5 minutes. Bakit? Bakit nyo ginagawa ito? Kasi alam nyo na kung hindi kayo kakain, manghihina kayo. Tama po? Pero alam ba ninyo na pareho sa inyong espiritu pagkatapos ng kaligtasan? Na kung hindi mo tinatanggap ng maayos ang Word of God, manghihina ka? So ano ang dahilan bakit weak tayo? Dahil hindi tayo nakikinig na mabuti sa sermon. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo nagme-meditate ng salita ng Diyos. Tama po? Maaring nakikinig tayo. Pero pasok dito, labas dito. Hindi natin iniisip-isip yung salita ng Diyos. Tama po? Kaya nga, kailangan pagtuunan po natin ng pansin yung salita ng Diyos. Maliwanag? Yung baka, mahina o malakas? Malakas siya. Pero ano lang po ang kinakain niya? Damo. Di ba? Bakit malakas yung baka kahit damo lang ang kinakain niya? Kasi nginunguya niya ng paulit-ulit. Meditation. Tama? Yung ilang brothers and sisters after sermon, kanya-kanyang kwentuhan na.
Ang topic ay ang layo, walang kinalaman sa Biblia. Tama? Artista, bla bla bla. Tama po? Sa halip na pagnilayan yung salita na natutunan nila. Tama po? Ito ang dahilan kung bakit weak tayo. Dahil hindi natin tinutunaw at tinatanggap ng maayos yung salita ng Diyos. Maliwanag po? Kaya ano po ang sabi ng Biblia? Makinig, tumutok-tok. Tama po? Gusto niyang ibigay yung salita na magbibigay ng lakas sa iyo, na magbabago sa iyong buhay. Kaya dapat yung puso natin ay palaging gising. Kung tutulog-tulog ka, pinapalampas mo yung maraming pagkakataon na dapat nagamit ka na ng Diyos. Naintindihan po? Maliwanag po? So ano pa ang isang dahilan kung bakit dapat yung puso natin palaging gising? Kasi yung diablo, pagkatapos ng kaligtasan, gusto niyang sirain yung ating Christian life. Okay? Gusto niyang nakawin yung mga chances para magamit tayo ng Diyos at makapag-evangelize. Tama po? Kung tutulog-tulog ka, magnanakaw ang diablo, alam po ninyo? Sabi sa John chapter 10, magnanakaw siya. Tama? Magnanakaw siya. Kukunin niya lahat ng mga magagandang bagay na mayroon ka. Tama po? Kaya dapat gising ka. Kailan po ba nagnanakaw ang magnanakaw? Usually what time? Ha? Ano pong time usually? Ano pong time? Pagtulog, mahimbing ang tulog ng mga tao. Okay? So ano pong time usually yan? Madaling araw. Kasi pag madaling araw ay kahit ginigising mo, gusto pag matulog niyan. Tama po? Meron ba sa inyo na kapag madaling araw, ginigising na, babangon ka agad? Kahit na gumalubog yan, tutulog muna ako. Yan yung paboritong time ng mga magnanakaw, di ba? So alam po ninyo, kapag yung puso natin ay tutulog-tulog, hindi tayo nagbabantay, yung mga chances na gustong ibigay sa atin ng Diyos, nanakawin ng diablo. Tama? Kaya sa katunayan, marami pong brothers and sisters. Matagal na silang na-save, di ba? Dapat leader na sila. Dapat may ministry na sila. Pero bakit hindi pa sila ginagamit ng Diyos? Kasi nanakaw ng diablo lahat ng chances na ito. Tama po? Yung family nila, dapat matagal save na. Yung katrabaho nila, dapat na-evangelize na. Pero bakit hindi pa? Dahil nanakaw ng diablo ang chances na ito. Bakit? Tutulog-tulog sila sa kanilang Christian life. Maliwanag po? Maliwanag po? Marami na dapat tayong reward sa langit. Pero bakit maraming reward ang nasasayang? Dahil hindi tayo nagbabantay. Tama po? Kaya nga dapat ituring po natin yung reward sa langit na mahalaga. Okay? After salvation, may chance tayo na magkaroon ng kaluwalhatian sa langit, di ba? Huwag po nating palampasin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos para magamit niya tayo. Okay? Dapat gising palagi tayo. Okay po? Tingnan po natin sa Biblia, 2 John chapter 1 verse 8. 2 John chapter 1 verse 8. Ikalawang Juan chapter 1 verse 8. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili upang tumanggap kayo ng lubos na gantimpala. So ano po ang ibig sabihin nito? Ang Diyos po, naghanda na ng reward para sa bawat isa sa atin. Okay? Patas siya.
Naghanda na po siya ng gantimpala para sa bawat isa sa atin. Pero kung hindi natin nare-realize kung gaano kahalaga yung chances na ito para makakuha ng reward sa langit, babaliwalain natin, sasayangin natin. Tama po? Halimbawa, meron pong isang lasing. Kaya, gabi, madilim, walang buwan, dahil lasing siya, gusto niyang magpalipas ng magdamag, pumunta siya sa ilalim ng tulay. Okay po? So, sa ilalim ng tulay, may nakita siyang sako. Sako ng mga bato. Okay? Kaya sabi niya, magpapalipas ako ng oras. Ano po ang ginawa niya? Skipping stones, alam nyo? Alam nyo, yung tabi ng ilog, yung bato ihagis mo, papatalunin mo. So, yun yung libangan niya. Tama? Skipping stones muna ako. Okay? Nakita niya may isang sako ng bato doon. So, magmamadaling araw na, kaunti na lang yung natitirang bato. Pero biglang suminag yung araw, nung madaling araw na. At nagulat siya. Pagsikat ng araw, biglang kuminang yung mga bato. So, ano pala ang laman ng sako? Mga alahas pala na mamahalin. Diamante, ruby, at iba pa. Tama po? Pero hindi niya alam yung value. Tama? Hindi niya na-realize kaagad ito. Kaya ano ang ginawa niya? Binato. Tinapon lang, di ba? Sa tingin niyo, magkakaroon kaya siya ng panghihinayang o hindi? May regret kaya o wala? Grabing regret, di ba? Sayang. Kung alam ko lang na kung gaano kahalaga ito, hindi ko sana tinapon ito. Tama? Alam po ninyo, ang Diyos naghanda na ng isang sako ng gantimpala para sa iyo. Tama? Pero sinasayang mo kasi binabaliwala mo ito. Tama? Pag yung minister may gustong ipagawa sa iyo, ayaw kong sumama dyan. Okay? Advanced activity, hindi ako sasama dyan. Bahala kayo. Tama po? Chance na maglinis o magwalis, gawin yung gawain sa iglesia, kasi hindi natin alam kung gaano kalaki ang value nito. Tama po? Sa langit, pagpunta natin, ma-realize natin, sayang. Tama po? Ngayon, wala tayong kakayahan na maunawaan kung gaano kahalaga ito. Okay? Pero sa langit, lubos nating maintindihan kung gaano karami yung chances na pinalampas natin. Bakit? Tutulog-tulog tayo. Maliwanag po? Maliwanag po? Kaya hanggat may chance tayo na mag-participate sa gawain ng church, gawin po natin. Cell 3 Bible Seminar. Dahil ba ito ay Cell 3, hindi sasama yung ibang cell group? Kung may time ka din naman, sumama ka. Tama po? Kahit yung simpleng pagbati at pag-encourage ay mahalaga. Di ba? Ipag-pray mo sila. Tama po? Kapag yung minister may pinapagawa sa iyo, sumunod ka. Ituring mo na ang gawain na ito ay galing sa Diyos. Maliwanag po? Kaya nga maliit man o malaking gawain, tanggapin po natin. Okay? Hanggat may chance tayo, wag nating palampasin ito. Maliwanag po? Kaya nga dapat yung puso natin ay palaging gising. Para hindi nasasayang yung mga pagkakataon, hindi nananakaw ng diablo. So ano pa ang dahilan? Bakit yung puso natin palaging gising? Kasi yung diablo gusto pong pukawin yung mga masasamang bagay sa puso natin. Di ba? Kahit naligtas na tayo, yung spirito natin ay tinubos na ang lahat ng kasalanan, di ba? Pero hanggat nabubuhay tayo sa mundo, mayroon pa rin tayong laman. Tama? Meron pa rin tayong likas na pagkamakasalanan. At yung diablo gusto niyang pukawin lahat ng mga maruruming bagay sa puso natin. Kaya dapat gising ka. Okay? Para wag hayaang mangyari ito. Maliwanag po? Tingnan po natin sa Awit ng mga Awit 4 verse 12. Awit ng mga Awit 4 verse 12. Awit ng mga Awit 4 verse 12. Nakita nyo na? Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Halamanang nababakuran ang kapatid ko, ang kasintahan ko. Halamanang nababakuran, isang bukal na natatakpan. Meron pong dalawang bagay na binanggit dito. Ano po yung una? Halamanan na nababakuran. Pangalawa, bukal na natatakpan. Okay? Pareho lang po ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, kailangan nating ingatan yung puso natin. Okay?
Bakit kailangan lagyan ng bakod ang halamanan? Kasi kung walang bakod, sisirain yan ng mga hayop, di ba? Nung ako'y nasa probinsya, nasira yung bakod namin. Alam po ninyo ang nangyari? Marami dong kambing. Nung pumasok yung kambing, ubos yung pananim. Tama po? Bakit naglalagay ng bakod? Para wag niyang sirain. Okay? Pag kumakain ka, maraming tirang ulam, ano po ang ginagawa mo? Tinatakpan mo. Kasi kung walang takip, anong mangyayari? Papasukin niya ng marurumi. Ipis, daga, baka iputan ng butiki, di ba? Pagkain mo next, may flavor na. Okay? Kaya dapat lagyan mo na takip. So kung yung pagkain nilalagyan natin ng takip, yung halaman nilalagyan natin ng bakod, yung puso natin dapat din nating ingatan. Sa paano? Salita ng Diyos. Sabi sa Awit 119, di ba? Tama po? Ang iyong iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Maliwanag po? Kaya nga dapat ingatan din natin yung puso natin. Para yung diablo, wag pukawin yung mga masasamang pag-iisip at wag lumabas dito. Okay? So isipin natin, ano po yung mga masasamang pag-iisip na gustong pukawin ng diablo sa puso natin? So una, yung pagmamataas, di ba? Yung pride. Okay? Pride. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 7, tingnan po natin. 1 Corinto chapter 6 verse 7. Unang Corinto chapter 6 verse 7. Basahin natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ay si isa ng pagkatalo para sa inyo. Bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo ay gawan ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Para maintindihan ninyo, sa Iglesia ng Corinto, merong division sa church. Pagkakabahabahagi. Tama po? At mayroon din silang mga pagtatalo-talo. So alam po ninyo kung kailan nagkakaroon ng pagtatalo-talo sa church? Kapag proud tayo. Tama po? Proud tayo. Halimbawa, merong yung isang brother o sister ay may nagawang hindi maganda sa iyo. Okay? Minsan gusto nating ipagtanggol yung sarili natin, di ba? Mali ka, tama ako. Okay? Ano po ang tawag dito? Pride. Tama? Ini-insist natin na mali ka, tama ako. Ayaw mong patalo. Hindi po ito faith. Pride ito. Ano po ang tinuturo ng Biblia? Bakit hindi na lamang kayo paraya? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang gawan kayo na masama? Tama po? So ipagpalagay natin, merong isang sister, may nakatalong isang sister. Tama po? So in-insist niya, tama ako, mali ka. Nanalo siya. Tama? So lumabas na, okay, sister, tama ka, mali siya. Alam po ninyo kung sino ang tunay na natalo? Ang church. Tama? Church. Kaya sabi dito ni Pablo, yung magkaroon kayo ng usapin sa isa't isa, pagkatalo na sa inyo. Tama? Nanalo ka, pero hindi ka ang tunay na nanalo. Ang nanalo ay diablo. Natalo siya, pero hindi siya ang tunay na natalo. Sino natalo? Church. Bakit? Sira na yung one mind. Tama po? Sira na yung unity. Bakit? Ini-insist natin yung pride natin. Maliwanag po? Maliwanag po? Pride ang sumisira sa one mind sa church. Kaya nga sa Efeso chapter 4 verse 2, ano ang sabi roon? Magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, sa kaamuan at kapakumbabaan. Tama po? So sinasabi ng Biblia, ano ang tinuturo sa atin? Magparaya. Sino po ba nagpaparaya? Yung gumawa ng mali o yung ginawa ng mali? Halimbawa, yung isang sister, sinapak ka. Nanapak yung isang sister. Pak! Tanggal yung ngipin. Okay. Tapos pagkatapos manapak, sabi ng sister, oh sister, magpaparaya na lang ako. Siya yung nanapak ha? May sense ba o wala? Naintindihan nyo? Siya yung nanapak. Tapos sabi niya, magpaparaya ako. May sense ba? Wala. Sino po ang nagpaparaya?
yung nagawan ng masama. Tama? Okay? Okay, sige ako na ang mali. Pero that way, naingatan yung one mind sa church. Tama po? Maliwanag po? Naintindihan? Kaya nga yung pride ay delikado. Sa lahat ng oras, yung diablo gusto niyang pukawin yung pride sa puso ng tao. Okay? Uy, sabi niya, ganito ka daw. Tama? Uy, gantihan mo. Okay? Dapat maging humble tayo. Maliwanag po? So ano pa? Ano pa? Yung galit. Tama po? O, sabi sa Bible, sa Efeso, magalit ka, ngunit huwag magkasala. Huwag mong hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. So minsan, hindi naiiwasan, nagkakaroon ng misunderstanding sa church. Tama po, hindi? Nangyayari yan. Dahil kahit naligtas na tayo, may sinful nature pa rin at minsan may mga kahinaan. Tama po? Maliwanag po? Pero minsan, ano ang pinapairal ng mga brothers and sisters? Yung galit sa puso nila, hindi yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Ano ang ibig sabihin ng huwag mong hayaang lubugan ng araw ang iyong galit? Bago matapos ang araw na ito, kalimutan mo na. Huwag mong isip-isipin yung ginawa niya. Tama? Kasi minsan, ang minemeditate ng mga brothers and sisters ay yung maling nagawa ng iba. Tama? Pag uwi, baon-baon niya, grabe siya. 2 days na, grabe siya. 1 week na, grabe talaga siya. Tama po? Sa halip na ang isipin ay yung pag-ibig na Jesus. Tama, ano ba ang dapat na i-meditate natin? Yung ginawa niya na mali o yung pag-ibig na Jesus? Pag-ibig na Jesus. Tama? Kung paanong minahal ko kayo, mahalin nyo ang isa't isa. Kung paanong pinatawad ko kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Tama po? Yun ang dapat na i-meditate natin. Pero minsan ang minimeditate ng iba, yung galit sa puso nila. Tama? Mali ito. Gustong pukawin ng diablo yung galit sa puso natin. Naintindihan po ninyo? Maliwanag po? Kaya kung may maling nagawa sa inyo ibang brothers and sisters, kalimutan nyo na. Tama po? Sa halip na yun ang isipin nyo yung pag-ibig ni Jesus. Nagtanong si Pedro, ilang beses ko ba siya kailangan patawarin? Anong sagot ni Jesus? Ibig sabihin, wag nang bilangin. Tama po? Wag mo nang bilangin. Okay? Kaya nga ano pa, yung gustong pukawin, inggit. Tama? Kawikaan chapter 14:30, yung inggit ay pagkabulok sa buto. Rottenness to the bones. Tama po? Kaya nga, alam po ninyo ang diablo, tuso siya. Ang gusto niyang makita natin ay yung mga bagay na wala tayo. Ayaw niyang ipakita yung mga bagay na mayroon tayo. Tama? Kaya minsan kung titingin ka sa ibang brothers and sisters o sa mga hindi ligtas na tao, wow, may bago silang sasakyan, may bago silang magandang bahay. Tama po? Meron silang ganito. Bakit sila maganda at gwapo? Ako pangit. Okay? Bakit sila matalino, ako hindi? So kung titingin tayo sa mga bagay na wala tayo, may inggit tayo, di ba? Magrereklamo tayo. Okay? Mawawala yung pasasalamat sa puso natin. Pero, huwag tayong tumingin sa mga bagay na wala tayo. Tumingin tayo sa bagay na mayroon tayo. Ano ba ang mayroon tayo? Kaligtasan. Si Jesus. Di ba? Kaya nga, kung tumitingin tayo sa mga bagay na mayroon tayo, yung puso natin palaging thankful. Thankful. Si Habakuk, na wala lahat sa kanya, di ba? Yung puno hindi namumunga, wala nang bakahan sa silungan, wala siyang kahit na anong ari-arian, pero nagpasalamat pa rin siya. Tama po? Ako'y magagalak sa Panginoon ng aking kaligtasan. Maliwanag po? Nawawala yung kagalakan sa puso natin kapag nagsimula tayong tumingin sa mga bagay na meron yung iba, pero wala tayo. Naintindihan po ninyo? Maliwanag po? Kaya nga may kanta, di ba? Meron ako nang wala sila. Anong meron tayo na wala sila? Yung mga hindi ligtas na tao. Pimpo? Ano? Kaligtasan. Si Jesus. Tama po? Kahit na nasa kanila ang lahat ng bagay sa mundo, kung wala sa kanila si Jesus, walang kwenta ito. Kahit na wala tayong mga bagay sa mundo, pero nasa atin si Jesus, sapat na ito. Tama po? Maliwanag po? Si Pablo, iniwan niya ang lahat.
Pero sabi sa kanya ng Diyos, may sakit siya, di ba? Nagdanana ang kanyang mga mata. Pero sabi sa kanya ni Jesus, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Tama po? Kaya dapat matuto tayong makontento. Okay? Naintindihan? Anytime yung diablo gustong pukawin yung pride sa puso natin. Ano pa? Yung takot. Takot. Alam niyo ang dahilan kung bakit yung mga brothers and sisters hindi nakakapag-evangelize? Bakit? Bakit nahihiya o ayaw mag-evangelize? Kaya naman. Dahil takot sa iisipin o sasabihin ng ibang tao. Sa 1 Samuel, ano yung sandata ng diablo para yung mga Israelita gawing walang silbi? Takot. Si Goliath, araw-araw tinakot yung mga Israelita, di ba? Sabi sa Samuel, nanginginig sila. Kaya hindi nila magawa yung kalooban ng Diyos. Tama po? Kung pairali natin yung takot sa puso natin, hindi tayo makakapag-evangelize. Si Pablo, bakit nagawa niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao? Kasi hindi siya takot sa sasabihin ng iba. Tama? Makinig man sila o hindi, tanggihan man nila o hindi, gagawin niya ang kalooban ng Diyos. Maliwanag po, kung takot ka sa sasabihin ng iba, hindi ka mag-i-evangelize. Maliwanag po? Pag in-invite ko si mama at ni papa, baka wala akong baon. Kung takot ka, hindi ka mag-i-evangelize. Tama po? Kung takot ka sa pipintasan ka, kukutyain ka, uusigin ka, hindi ka mag-i-evangelize. Kaya, takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Huwag po nating kalimutan ito. Naintindihan po? Tingnan po natin sa Gawa, chapter 19. Sa Ezekiel na lang, pasensya na. Skip na lang natin. Punta tayo sa Ezekiel, chapter 2. Kaya kahit na ano ang response ng mga tao, kailangan ibahagi natin sa kanila ang Ebanghelyo. Ezekiel chapter 2, verse 6 at 7. Kaya nga, huwag matakot. Ezekiel chapter 2, verse 6 to 7. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila, o matakot man sa kanilang mga salita. Bagaman ang mga dawag at mga tinik ay kasama mo, at naupo ka sa mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita, o manlupaypay man sa kanilang harapan, sapagkat sila'y mapaghimagsik na sambahayan. Iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na sambahayan. Ano pang sabi ng Diyos? Magsalita ka, makinig man sila o hindi. Huwag kang matakot, anuman ang sabihin nila. Tama po? Ano po ba ang utos ni Jesus? Humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Para po sa ating Bible seminar, para po sa ating summer retreat, para makapag-evangelize tayo ng maraming tao, dapat huwag tayong matakot. Okay po? Magsalita ka sa mga kamag-anak mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaskwela mo. Hindi mo alam kung sino yung willing makinig, di ba? Tama po? Malay mo, interesado pala silang pumunta at makinig sa salita ng Diyos. Pero dahil sa takot, hindi mo sila inimbitahan. Kung ganun, sisingilin tayo ng Diyos. Maliwanag po? Kaya nga, huwag nating pairalin yung takot sa puso natin. So ano ba yung mga bagay na pinupukaw ng diablo? So ang issue, ingatan po natin yung ating puso mula sa kasalanan. Bakit? Importante po yung kabanalan pagkatapos ng kaligtasan. Diba? Kaya nga sabi sa Pedro, pagkatapos nating maipanganak na muli, kayo'y maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Bakit po dapat maging maingat tayo na umiwas sa kasalanan? Kasi kapag hindi tayo banal, kapag meron tayong nakatagong kasalanan, hindi kikilos ang Diyos. Tama po? Kapag banal tayo, kahit na yung imposible,
kayang gawin ng Diyos na posible. Pero kapag may mga nakatagong sin tayo, kahit na yung posible, gagawin ng Diyos na imposible. Natatandaan niyo yung Jericho? Sa isip ng tao, imposible na sakupin yung Jericho. Tama po? Pero alam niyo ang utos ng Diyos bago nila gawin ito? Magpakabanal kayo. Tama po? Magpakabanal kayo. At ang Diyos ay magpapakita ng mga dakilang kababalaghan sa inyo. Sinabi niya. Tama? Nung huli sila, yung imposible naging posible. Pero nung sunod na sasakupin nila yung lungsod ng Ai, sa isip nila, easy-easy. Tama po? Kasi walang pader, kaunti lang. Pero bakit sila natalo? Dahil may nakatagong kasalanan. Tama po? Sa parehong paraan, kapag merong nakatagong kasalanan, kahit na yung pwedeng mangyari, ay gagawin ng Diyos na imposible. Kaya dapat ingatan po natin yung kabanalan sa puso natin pagkatapos ng kaligtasan. Maliwanag po? Maliwanag po? So okay, anyway, yung pangatlong punto na gusto ko pong ibahagi ngayon, so sabi po, dapat manatili tayong gising. Di ba? Especially sa mga araw na ito, bakit palagi gising tayo? Dahil ngayon po, nabubuhay tayo sa panahon ng anihan. Tama? Panahon ng anihan. Ngayong buwan, ano pong buwan ito? Harvest time, ang March, di ba? March to April ay harvest time. Tama? Kaya sakto kasabay ng ating summer retreat. Okay? Tama po? Yung anihan, may season. Pero yung pag-aani sa mga ligaw na kaluluwa, seasonal ba? Yung pangaral ng Ebanghelyo ay hindi seasonal. Tama po? Ipangaral ninyo ang salita in season or out of season. Okay? Ibig sabihin, kahit na walang summer retreat, dapat mag-evangelize tayo. Kahit na walang Bible seminar, magdala tayo ng tao for counseling. Dalhin natin sa church for recorded Bible seminar. Dapat gawin natin ito hanggat may pagkakataon tayo. Tama po? So anyway, yung panahon ng anihan ay isang panahon na hindi dapat matulog tayo. Sa Kawikaan chapter 10 verse 5, ano po ang sabi doon? Isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tagani. Ngunit yung natutulog sa panahon ng anihan ay nagdadala ng kahihiyan. Tama po? Kaya alam po ninyo kung saang panahon na tayo nabubuhay ngayon? Ito po ay panahon ng pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. 2,000 years ago, si Jesus namatay na para sa kasalanan ng lahat ng tao. Okay? Bago siya dumating, kailangan po nating anihin lahat ng kaluluwa. Okay? Tingnan po natin sa John. John chapter 4, verse 35. John chapter 4, verse 35. Okay, basahin po natin. Nakita nyo na? John chapter 4, verse 35. Basahin natin. 3 to 1. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Okay? Namatay na po si Jesus, di ba? Lahat ng tao, tinubos na ang kanilang kasalanan. Pero bakit maraming tao pupunta pa rin sa impyerno? Dahil walang nangangaral sa kanila ng Ebanghelyo. Tama po? Bago dumating si Jesus, kailangan po nating sikapin na ibahagi yung magandang balita sa lahat ng ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tama? Nabubuhay tayo sa panahon ng anihan. At sa panahon ng anihan, lahat po ng kamay ay kailangan. Tama po? Matthew, tingnan natin. Matthew chapter 9, verse 36 to 37. Matthew chapter 9, verse 36 to 37.
Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Okay? Kakaunti ang manggagawa. Yung gawain po ng pag-aani, mas marami, mas madali. Di ba? Pero kung iilan lang yung gumagawa, mabigat. Pareho din po sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Sa summer retreat, sa Bible seminar, sa lahat ng bagay. Kung ang kumikilos lang ay si minister o si mga leader, mabigat na gawain ito. Alam po ninyo? Dapat, kakaunti na nga lang yung manggagawa, tapos yung iba pa hindi pa nakikibahagi sa gawain na ito, mas mabigat lalo, di ba? Kaya nga, lahat ng kamay kailangan. Tama po? So kung hindi nyo alam ang dapat nyong gawin, ano po ang kailangan natin? Magtanong, di ba? Lumapit kayo sa minister. Ano po ba yung pwede kong maitulong para sa Cell Bible Seminar, para sa summer retreat? Matutuwa sila. Tama? Salamat brother, salamat sister. Mas gagaan na yung gawain dahil sa iyo. Tama po? Pero kung hindi tayo interesado, mas mahirap para sa iglesia na gawin yung pagliligtas ng mga kaluluwa. Tama po? Dapat gising tayo sa panahon ng anihan. Ang pantas na anak, nagtitipon sa panahon ng tagani. Pero yung natutulog sa panahon ng anihan, nagdadala ng kahihiyan. Tama po? Dapat gising tayo sa panahon na ito. Bakit? Wala na tayong sapat na oras para magligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Hanggat maaari, mag-participate tayo sa bahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo. Maliwanag po? Kaya nga lahat tayo may parte. Okay? Ito pong summer retreat or Bible seminar, lahat ng gawain ng church parang giyera. Di ba? May mga seaman din dito. Tama po? Alam niyo yung American Navy? Sa Navy, kapag pupunta yung mga barko sa giyera, may pinapatunog na alarm. Alam niyo yung alarm? General Quarters Alarm. Okay? So, para magkaroon kayo ng idea, pag pinindot ang button na ito, tutunog. General Quarters, all hands man your battle station. All hands man your battle station. Kaya nga, bawat sundalo ay mayroong kanya-kanyang pwesto na dapat nilang puntahan. Yung sa baril. Tama po? Lahat sila merong pwesto, merong parte. Okay? Paglulusob sila sa giyera. Tama po? So, ganun din tayo. Pag meron pong summer retreat or Bible seminar, lahat mayroon tayong parte na pwede po nating gawin. Okay? Kaya may nabasa akong article, yung barko ng US ay pumunta sa Canada. Tapos, inopen nila sa mga turista. Kaya habang nagpapahinga yung mga sundalo nila, ay, ano bang, sundalo ba o marino? Hindi ko alam tawag doon. Okay? May pumasok na bata kasama ng mga magulang doon sa bridge ng kapitan. Okay? Kung saan naroon yung control. Kaya bata medyo malikot. Kaya hindi napigilan, napindot niya yung General Quarters Alarm. Okay? So ano nangyari? Tumunog. General Quarters, all hands, man your battle station. Alam niyo ang ginawa ng mga sundalo nung marinig nila ito? Nagpapahinga sila, di ba? Lahat sila tumakbo at pumunta sa kanilang pwesto. Yung iba, nakahubad pa sa beach. Tumakbo. Yung iba, nasa CR, may tissue pa. Tumakbo. Tama po? Bakit? Dapat naroon sila sa oras ng labanan. Tama po? Pag kulang ng isa, hindi kikilos ng maayos. Tama po? So sa parehong paraan, tinatawag din ng Diyos bawat isa sa atin. Tama? May Cell 3 Bible Seminar, may Summer Retreat, pinapatanog niya yung alarm. Tama po? So ano po ang dapat natin gawin? Makibahagi tayo. Kung hindi mo alam yung pwesto mo, itanong mo sa minister. Itanong mo sa leader. Tama po? At ibibigay niya yung pwesto mo.
Maliwanag po? Maliwanag po? So dapat magkaisa tayo para makapagligtas tayo ng mas maraming ligaw na kaluluwa. Naintindihan? Jeremiah chapter 8 verse 20, malapit na pong matapos yung anihan, kaya kung hindi natin gagawin yung best natin para anihin yung mga ligaw na kaluluwa, ano po ang mangyayari? Maaari nating marinig ito. Jeremiah chapter 8 verse 20. Jeremiah chapter 8 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi ligtas. Okay? Pwede nating marinig na sabihin ito ng mga mahal natin sa buhay, mga katrabaho natin, mga kaklase natin. Ano pa ang sasabihin nila? Ligtas ka pala, pero bakit hindi mo sinabi sa akin ang magandang balita? Tama? Tapos na ang anihan, pero kami hindi ligtas. Mayroon po tayong pananagutan. Naintindihan po ninyo? So ano po ang dapat natin gawin? Yung puso natin ay palaging gising. Okay? Sa oras na matulog yung puso natin, mawawala yung lakas natin. Kilala niyo si Samson. Si Samson po ay malakas na tao, di ba? Pero alam niyo ang dahilan kung bakit nawala ang lakas niya? Ano talaga? Ha? Dahil ba sinabi niya ang sekreto niya kay Delilah? Hindi. Ano ang dahilan? Natulog siya. Tama po? Natulog siya. Tingnan po natin sa Biblia. Hukom chapter 16 verse 19. Hukom chapter 16 verse 19. Mga Hukom chapter 16 verse 19. Hukom chapter 16 verse 19, basahin natin. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahit ang 7 tirintas sa ulo nito. Nagpasimula itong maghina at ang lakas nito ay nawala. So kahit na si Samson, shinare niya ang sekreto niya kay Delilah, kung gising siya, mawawala kaya ang lakas niya? Halimbawa, parating na yung manggugupit, may dalang malaking gunting. Tama po? Gugupitan ka namin. Pero pagtingin niya, mulat si Samson. Oops, anong gagawin mo? Para saan niyang gunting? Mawawala kaya ang lakas niya? Ano ang dahilan? Dahil natulog siya. Saan? Sa kandungan ni Delilah. Alam po ninyo, marami pong ligtas na brothers and sisters. Hindi natutulog sa kandungan ni Delilah. Natutulog saan? Kandungan ng sanlibutan. Tama? Kaya kung uobserbahan mo ang buhay nila, may power ba ng Diyos? May lakas ba? Wala, di ba? Hindi sila makapag-evangelize, hindi nababago ang buhay nila, walang power. Yung kanilang Christian life. Bakit? Tulog sila. Tama po? Kaya ano po ang dapat natin gawin? Dapat natin sila gisingin. Okay? Kung tunay na naligtas, kung tunay silang naligtas, pag ginising sila, gigising. Iba po yung buhay sa patay. Tama po? Kaya narinig natin yung halimbawa, di ba? Kapag natulog yung buhay sa morgue, katabi ng mga patay, sa una, mukha silang magkakapareho. Tama? Pero ano ang paraan para ma-distinguish kung sino ang buhay, kung sino ang patay? Paano mo malalaman? Gisingin mo. Yung bangkay, kahit na anong gising mo, babangon ba ito? Ha? Kahit na lagyan mo ng asin yung bibig niya, ipaamoy mo pa yung kilikili mo, hindi gigising yan, patay yan. Tama po?
Pero kung buhay siya, tulog lang. Pag ginising mo, babangon yan. So ano po ang dapat nating gawin? Gisingin. May mga brothers and sisters, yung Christian life nila parang kapareho na ng mga hindi ligtas na tao. Tama? Pero kung gigisingin natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tara sa Bible seminar, tara sa summer retreat. Ito ay best way panggising, di ba? Mayroong Word of God. Tama? Kung talagang ligtas sila, marirecover yung Christian life nila. Tama po? Anyway, naligtas o hindi, kailangan natin silang dalhin sa salita ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya nga yung ating Bible seminar schedule at summer retreat ay mahalaga para gisingin yung mga natutulog na brothers and sisters. Maliwanag po? So dapat sama-sama yung ating Christian life ay gising. Yung puso natin ay nananatiling gising. Maliwanag po? Naintindihan? So panguling verse, Mark chapter 13, verse 36 to 37. Mark chapter 13. Verse 36 at 37. Nakita nyo na po? So, basahin po natin ng sabay-sabay at dahan-dahan. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Tama po? Kaya, ngayong araw, pinag-isipan po natin yung tungkol doon sa Kristiyano na ang puso ay nananatiling gising. Kaya, nang sinabi ng Biblia na huwag matulog at manatiling gising, hindi ito nangangahulugan na huwag matulog o magpahinga. So, pinag-aralan natin, importante yung matulog at magpahinga. Di ba? Yung tulog at pahinga, para po saan? Hindi para sa games, hindi para sa TV, hindi para sa gadget. Okay? Hindi para mag-isip ng problema, kundi para gamitin natin para magkaroon tayo ng higit pang lakas na makapaglingkod sa Diyos. Tama po? Kaya nga, dapat gamitin natin ang wasto yung ating tulog at pahinga para sa kalooban ng Diyos. Okay? At kahit na yung katawan natin ay pwedeng magpahinga, yung puso natin dapat palaging gising. Bakit? Para matanggap natin yung salita ng Diyos na gusto niyang ibigay sa atin. Yung salita na pwedeng magbago sa buhay natin. Tama po? At bakit palaging gising? Para wag manakaw ng diablo yung mga chances na magkaroon tayo ng gantimpala at magamit ng Diyos. Tama? So, para magamit tayo ng Diyos at para makapagligtas tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. Okay? At para wag ding mapukaw ng diablo yung mga likas na kasamaan sa puso natin. Okay? Kaya dapat magbantay tayo at palaging gising. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa panahon ng anihan. Tama po? Hindi ito panahon para matulog. Kaya sa panahon ng anihan, lahat ng kamay ay kailangan. Okay? Merong dakilang anihan din sa panahon natin ngayon. March, di ba? Summer retreat. Tama po? Kaya kailangan makibahagi ang lahat sa atin, hanapin natin yung posisyon at parte natin, at tumulong tayo para sa gawain ng Diyos. Okay po? Kaya naway magkaisa lahat tayo para mas makita natin yung mas malaking pagkilos ng Diyos. Okay po? So hanggang dito na lamang. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming banal na mapagpalang Diyos Ama, maraming salamat po sa oras pong ito na ibinigay ninyo upang kami ay makapag-aral ng inyong salita. Kaya Panginoon, bagaman kami po ay nagkaroon ng kaligtasan, minsan ay marami pa rin kaming kakulangan at kahinaan. Subalit tulungan po ninyo kami sa pamamagitan ng inyong salita at fellowship na higit pang magkaisa at maipangaral ang Ebanghelyo ng magkakasama. Kaya nga, Panginoon, gamitin po ninyo ang Santa Rosa Church upang makapagligtas ng higit na marami pang ligaw na kaluluwa sa amin pong Bible seminars at parating na summer retreat. Samahan din po ninyo si Evangelist Gian. Patuloy po ninyo siyang bigyan ng kalakasan at karunungan upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa.
At tulungan po ninyo na magkaisa higit pa ang mga brothers and sisters at makibahagi sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo para po makita namin ang dakilang pagkilos ninyo. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay at mag-ingat sa bawat isa. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, salamat po.